ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano mo ginagampanan ang iyong responsibilidad? Ito ba ay may pagmamahal o dahil kailangan mo lang gawin? Mabigat daw ang magkaroon ng responsibilidad. Subalit wala namang makakaiwas dahil ang bawat isa sa atin ay may kailangang gampanang responsibilidad. Mas positibo ang kalalabasan ng isang responsibilidad na may pagmamahal kesa sa responsibilidad na dahil kailangan lang gawin at tapusin. Kilalanin natin si Wendell, isang anak at kapatid. Iniwan ng ama ang ina ay kailangan pumunta sa malayong lugar at naiwan para sa kapatid. Maagang napasok sa mga responsibilidad, subalit walang angal dahil mahal niya ang mga taong inaalayan niya ng pagod. Responsibilidad niya sa pamilya ang saluhin ng dapat ginagawa ng ama. Responsibilidad sa nanay na huwag nang masyadong mag-alala sa kanila at siya na ang bahala sa lahat. Responsibilidad sa kapatid upang mapabuti at maging maayos ang buhay nito. Pati na ang responsibilidad sa mga taong minsang natatapakan ng kapatid. Lahat ay inaalala niya ng hindi namamalayan na nakakalimutan na pala niya ang responsibilidad sa kanyang sarili. Narito ang isang kwentong maaaring makita ng mga tagapakinig ang sarili nila. Ipapaalala nito na hindi lang sa ibang tao dapat tumakbo ang buhay kundi dapat ay pati sa sarili. Pakinggan natin ang istorya ng pagmamahal na totoo at walang kondisyon. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang akin pong kwento ay nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Ako po si Wendell, 28 years old noong panahon na yon. May trabaho, wala pang asawa o anak. Kasama ko lang po sa bahay ang bunso kong kapatid na si Darwin. 26 years old po siya noon. Dalawa na lamang po kaming nandito ngayon. Ang tatay namin ay matagal nang umalis nang maghiwalay sila ni nanay. Nasa 10 taon na ako noon at 8 taon si Darwin. Si nanay naman ay nasa ibang bansa na at meron ng bagong pamilya. Pero hindi na sila nagkaanak, 10 taon na po siya doon. Kaya sa edad na 18 ay naging responsibilidad ko na ang alagaan ang kapatid ko. Nung una po ay nagpapadala pa ng pera si nanay para sa pag-aaral namin. Pero nang makapagtrabaho na ako ay ako na rin po ang nagsabi na huwag na siyang magpadala at mag-ipon na lamang para kung sakaling kakailanganin niya. Nagtatrabaho pa po kasi si nanay doon, tulong naman sila ng bago niyang asawa pero nakakahiya na din naman. Kaya ko naman pong akuin ang responsibilidad sa bahay kasi noong nasa 20 years old na ako ay nakapagtrabaho na din ako at patapos na si Darwin noon kaya 1 taon lang naman talagang ginapang ko ang pag-aaral niya. Nakapagtrabaho din naman po agad si Darwin. Sinabi ko na lamang sa kanya na ipunin na lang din niya ang sinesweldo niya dahil kaya ko naman nang akuin ang mga bayarin sa bahay at pagkain namin. Papadudot, aaminin ko po na hindi pa po ako nagkakagusto sa babae. Pero hindi din naman ako nagkakagusto sa lalaki. Masaya na po ako kung ano ako. Medyo malamya akong kumilos kaya lagi ako napagkakamala na bading. Hindi na po ako nagsasayang ng oras para magpaliwanag pa sa kanila. Kung doon sila masaya, ibibigay ko sa kanila. Basta ako ay masaya din kung ano at sino ako. NRSB po ako, o yung tinatawag na no relationship since birth. Mas naging karelasyon ko na lamang po ang mga responsibilidad ko sa kapatid ko at sa sarili ko. Kung ano po ako ay yun naman ang kinabaliktad ng kapatid ko na si Darwin. Napaka-babaero po niya.
Wala pa po siyang asawa pero pinagsasabay niya po ang karelasyon niya. Minsan ay 3 pa. Pinagsasabihan ko din siya at pinapayuhan pero nginingitian lamang po niya ako. May matagal siyang girlfriend, siya po si Misha. Kaedad ko po siya noon. Kaya mas matanda siya ng 2 taon kay Darwin. Napalitan at nawala na po yung ibang kasabay niyang naging girlfriend ni Darwin pero si Misha ay nandun pa rin. Hindi alam ni Misha ang mga ginagawa ni Darwin dahil napaka-understanding nito. Napakabait ni Misha at nung unang tinawag pa niya akong kuya. Pero sabi ko ay magkaedad lamang kami kaya Wendell na lamang ang itawag niya sa akin. Mula noon ay para na kaming mag-best friend. Dahil sa bait ni Misha kaya lagi kong napagsasabihan si Darwin. Sige, basta magkita tayo bukas ha. Bye. Love you. Sino yun? Sino? Huwag kang mamiloso po. Alam mo ang ibig kong sabihin. Eto na naman si kuya. Nagpapahula na naman. Sino yung kausap mo sa telepono? Sus, wala yun. Anong wala? Halos 1 oras ka nakipag-usap? Wala? Si Misha. Hindi mansyon tong bahay natin para hindi ko marinig ang usapan nyo. At hindi si Misha yun. Nakikinig ka sa usapan ng may usapan, kuya? Tigilan mo ako. Sinabi kong hindi mansyon ang bahay natin kaya kahit magpunta ako sa labas, dinig ko yung boses mo na nakikipagharutan ka. Ano bang harutan? Ang luma ah. Sino nga yung kausap mo? Wag mo nang intindihin, hindi mo naman kilala. Tama ba yan? May girlfriend ka tapos nakikipaglandian ka sa ibang babae? Oh, landian naman ngayon. Ang luma mo. Huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw kaya nagpasok ng salitang landian. Ano ba? Sasagutin mo ba ang tanong ko? Ano bang tanong mo? Nakalimutan ko na. Sino yung kausap mo? Si Lani. Sino si Lani? Kaibigan ko. Kaibigan? May palabyok ang sinasabi? Oh, bakit naman? Normal naman yung mag-I love you ah. Hindi normal na sabihin mo ang I love you sa isang babaeng hindi mo naman girlfriend, asawa, kamag-anak o matalik na kaibigan. Oh, ang luma mo na naman. Iba na ngayon. Huwag mo akong pinapaikot. Hindi ako trumpo. Eh di lazy Susan ka. Tigilan mo ako. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kita mo na yan kuya. Kakasungit mo nawawala ng sense of humor mo. Hindi biruan ang usapan natin. Oh, nagagalit ka na. Paanong hindi? Iniloloko mo si Misha. Grabe ka naman magbintang. Niloloko agad? Ay, anong tawag mo sa pakikipaglandian at pakikipagharutan at pagsasabi ng I love you sa ibang babae? Intimate friendship. Tigilan mo nga yung biro mo. Seryoso ako. Seryoso naman din ako. Hindi lang ako seryoso kay Lani. Kita mo yan? Nanluloko ka ng babae. Sandali kuya. Kanino ka ba? Kay Misha o kay Lani? Kasi nagagalit ka, nakikipaglandian ako kay Lani. Nung sinabi kong hindi ako seryoso sa kanya, nagagalit ka din. Naririnig mo ba yung sarili mo? Oo naman. Pwes, panahon na para intindihin mo ang mga naririnig mo sa sarili mo. Hay nako kuya. Anong hay nako? Mabuti pa, kumain na tayo. Hindi pa luto yung kanin, senyorito. Oh, edi hintayin natin. Ewan ko sa'yo Darwin ha. Alam mo kuya, wag mo nang konsumihin ang sarili mo. Ano, hayaan na lang kita. Parang gano'n na nga. Darwin, ang mga sinasabi ko, hindi lang tungkol sa ginagawa mo sa mga babae. Para sa'yo rin to. Para sa akin? Pinapagalitan mo nga ako. Anong gusto mo? Ipaganda pa kita sa ginagawa mo? Ay, pilosopo si kuya. Tigilan mo ako, ikaw ang pilosopo. Kuya, yung guhit mo sa mukha dumadami na. Dahil sa konsumisyon sa'yo. Ako talaga ang dahilan? Ikaw lang naman ang kasama ko. Wow! Ang dami kayang stress sa mundo. Ikaw ang pinakamalaking stress ko. Ay, sa akin pa din nabalik. Luto na siguro yung kanin. Ako na maghahain. Mabuti pa nga maghain ka na at dun tayo mag-usap. Masama magsalita habang may laman ng bibig.
Mas masamang manloko ng babae. Ay, naku kuya. Papa Dudut, hindi naman kami palaging ganon. Pero madalas kapag nakakadinig ako ng pagtataksil ni Darwin kay Misha ay naiinis ako at hindi ko napipigilan ng sarili ko na maging bungangero. Malumanay naman ako makipag-usap pero dahil sa paulit-ulit ako nang sinasabi ay feeling ko ay bungangero na ako. Mabait din naman si Darwin at hindi siya palaaway at magalang din siya. Yun nga lang ay ginagawa niya ang pambababae ang hindi magandang ugali niya. Hindi pa sila kasal ni Misha pero matatawag kong pambababae ang ginagawa niya kasi matagal na silang magkarelasyon at deserve ni Misha ang respeto. Papa Dudut, nung una ay yun lang ang ikinakainis ko sa kapatid ko. Yung nakikipagharutan sa telepono sa ibang babae. Pero nag-level up ang inis ko noong malaman ko minsan na may lakad dapat sila ni Misha. Sa park sila nagkita tapos ay bigla niyang kinansel. Malaman-laman ko na nakipagkita pala sa iba si Darwin nung araw na dapat ay aalis sila ni Misha. Kahit galit na galit ako ay hindi ko maaway ang kapatid ko. Kaya kahit nakakairita na ang pananaway ko sa kanya ay ginagawa ko pa din. Kumbaga Papa Dudut ay si Darwin ay parang kasabihan na mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Kesyo hindi pa naman daw sila kasal. Kaya okay lang na may makilalang iba paminsan-minsan. Titigil naman daw siya kapag kasal na sila ni Misha, Papa Dudut. Hilong-hilo ako sa mga sinasabi ng kapatid ko. Doon ko naramdaman na para kong isang lazy Susan. Inulit pa ni Darwin yon, Papa Dudut. Nalaman ko lamang kay Misha nang makausap ko siya. Misha! Darwin! Sorry na late ako. Okay lang. Ang importante, nandito ka na. Salamat. Kumusta naman ang trabaho mo? Okay naman, ganun pa din. Madaming stress pero okay lang. Naku, maupo ka muna para makapagpahinga ka sandali. Grabing araw to. Parang pagod na pagod ka. Akala ko okay ka lang. Syempre, ayoko naman na mag-alala ka sa akin. Bakit naman ayaw mo? Kaya nga ako nandito para damayan ka. Syempre, pagod ka din. Makita lang kita na masaya, na wala na ang lahat ng pagod ko. Kaya mahal kita eh. Mahal na mahal din kita. Salamat. Teka, may binili akong tubig dito. Uminom ka na muna. Wag na, hindi naman ako nauuhaw. Akala mo lang yun, pero ang totoo, naghahanap ng tubig ang katawan mo. Wag na. Uminom ka na, kailangan ng katawan mo yan. Salamat. Ubusin mo na. Paano ka? Binili ko nga yan para sa'yo eh. Bakit? Alam mong pagod ako? Dahil mahal kita. Cheesy ah. Nakakainis ka. Joke lang. Uminom ka na nga lang. Ubus na. Ay oo nga. Sige, ibibili pa kita. Wag na, okay na ako. Naginhawahan na katawan ko. Sige, pero magpahinga ka muna. Ipahinga mo din sandali ang paa mo. Salamat ah. Saan naman? Sa pag-iintindi sa akin. Ano ka ba? Siyempre naman. Halika na? Okay ka na ba? Okay na siguro ako. O anong okay na siguro? Hindi ka pa sigurado. Pagod pa pero baka malay tayo eh. Okay lang. Anong okay lang? Nakakahiya sa magulang mo. Nagsabi si Papa na malilate kasi traffic daw sa biyahe papunta dito sa Maynila. Ah, ganun ba? Kaya take your time, pahinga ka lang. Saka malapit lang naman dito yung resto. Kahit 15 minutes before sa oras ng reservation natin dun sa restaurant, sigurado sakto lang tayong darating dun. Inaalala ko lang naman ang mga magulang mo. Naku, okay lang sina Mama at Papa. Saka excited na din silang makilala ka. Ako din naman. Oh, tara na. Okay. O bakit? Sandali. Namitigan pa ako. Kailangan ko muna siguro magpahinga. Sige, umupo ka muna. Hindi. Gusto ko sanang umuwi para ihiga muna to. Kaso iniisip ko ang parents mo eh. Hindi mo ba kaya? Ha? Parang hindi eh. Kaso nahihiya talaga ako sa parents mo. Naku, kung hindi mo pa kaya, okay lang. Maiintindihan ni na Mama at Papa yon. Ipapakancel ko na lang muna yung reservation natin. Naku, wag. Ituloy mo. I-meet mo parents mo.
Umuwi sila galing probinsya kaya sabi ka mga yun na makita ka. Hindi naman kita pwedeng iwan. Ano ka ba? Kaya ko sarili ko. Ang lapit lang naman din sa bahay, magta-taxi na lang ako. Naku, magigilty naman ako kung hindi kita ihahatid pa uwi. Misha, wag mo akong alalahanin. Sige ka, baka makadagdag pa yan sa stress ko. Hindi na nga ako makakasama. Ika-cancel mo pa yung pagkikita niyong mag-anak. Pero… Wala nang pero. Tara na, magta-taxi na ako. Tapos pumunta ka na sa restaurant. Tara na. Papa Dudut, napaka-understanding ni Misha. Isang patunay kung gaano niya kamahal si Darwin. Dapat doon pa lang ay may realization na si Darwin para ituloy ang pakikipagkita. Doon pa lang ay dapat na tinabla na siya ng hiya at wag nang ituloy ang pagdadahilan niya. Papa Dudut, ang totoo ay wala namang nararamdaman si Darwin, inarte niya lamang ang lahat. Hindi siya nakipagkita sa magulang ni Misha. Si Misha naman na sobrang bait ay mas nag-alala pa sa nararamdaman ni Darwin kesa sa mararamdaman ng magulang niya sa hindi pagsipot ni Darwin. Pero siguro sa kanila nagmana si Misha kaya naintindihan nila ang nangyari kay Darwin at nag-alala pa ang mga ito. Hindi nila alam na hindi naman totoong masama ang pakiramdam ng kapatid ko. Papa Dudut, hindi sa ayaw makita at makilala ni Darwin ang mga magulang ni Misha. Kaya siya nagdahilan na masama ang pakiramdam niya. Hindi siya tumuloy dahil sa isang dahilan na ikakainis mo kung ikaw ang nasa katayuan ko. Papa Dudut, nang gagalaiti ako sa inis nang malaman ko ang nangyari at mas nang gagalaiti ako sa nalaman kong dahilan kung bakit nangyari yon. Papa Dudut, hindi umuwi sa bahay si Darwin para magpahinga. Nagdahilan lang siya kay Misha para makaalis dahil makikipagkita pala ito sa ibang babae. Mas binigyan niya ng importansyang pakikipagkita doon sa babaeng kakikilala pa lamang niya kaysa sa babaeng matagal na niyang kasama at sa mga magulang nito na lumuwas lang galing probinsya para makilala si Darwin. Ako po ang nanliliit sa hiya dahil sa ginawa ng kapatid ko, Papa Dudut. Araw-araw po akong nagsasabi sa kapatid ko na ayusin ang relasyon niya. Sobrang kulit ko na nga po, kung recorded lang ang mga sinasabi ko ay masasabi mo talagang pareho lang lagi ang sinasabi ko. Para kung sirang plaka. Kasi walang epekto kay Darwin ang pagsasabi ko sa kanya. Naalala ko po tuloy noon na minsang makasalubong ko siya na may kasamang iba. Papa Dudut, wala akong nakita o naramdaman sa kapatid ko na hiya. Ipinakilala niya sa akin ang babaeng yon na parang wala lang. Samantalang nang panahon na yon ay mahigit 1 taon na sila ni Misha. Magkasama pa silang dalawa at hindi hiwalay. Bumalik sa akin yung ala-ala na yon kasi sobrang guilty ako noon. Parang ako pa yung walang mukhang maiharap kay Misha ng mga panahon na yon. Papa Dudut, nung araw na yon ay natuloy ang dinner ni Misha kasama ang magulang niya. Natuloy din ang date ni Darwin kasama ang ibang babae. Dahil sa pag-aalala ay tinapos ng maaga nila Misha at ng mga magulang niya ang pagkain dahil gustong dalawin at kumustahin ni Misha si Darwin. Tao po. Sino yan? Wendell? Oo. Ako to, si Misha. Misha, ikaw pala. Tuloy ka. Salamat. Upo ka. May dala akong pagkain. Uy, salamat. Hindi leftover yan ah. Naku, kahit tira-tira pa to, sigurado naman na malinis to. Joke lang ah. So, tira na lang to? Uy, hindi. Joke! Ikaw talaga? Masyado kasing mukhang seryoso ang mukha mo eh. Teka, nasa na si Darwin? Bakit ang tagal? Ha? Si Darwin, nagbabayad ba ng taxi? Si Darwin? Oo. Ano bang nangyayari sa'yo? Di ba magkasama kayo? Kamusta ang pagkikita nila ng mga magulang mo? Hindi ko kasama si Darwin. Ano? Hindi ba ngayon nyo imimit ang mga magulang mo? Oo, pero… Anong nangyari? Diyos ko, baka na paano na yun?
Sabi ko na nga ba dapat hinatid ko siya eh. Teka, naguguluhan ako. Ano bang nangyari? Kanina kasi sobrang pagod siya. Nagpaalam siya na uuwi na lang. Uuwi? Oo. Ibig sabihin hindi niya nakilala ang mga magulang mo? Hindi. Ano? Nasaan na siya? Hindi ko alam. Hanapin natin siya. Sandali, mabuti pa tawagan na muna natin. Kanina pa ako tumatawag, hindi niya sinasagot. Kaya naisip ko baka nakatulog na siya. Hindi pa siya umuwi. Naku, nasa na kaya yun? Sandali, ako ang tatawag. Hindi makontak? Sandali, try ko pa uli. Bakit hindi siya makontak? Patay ata ang telepono. Diyos ko, ano bang nangyari dun? Huminahon ka. Baka nasa kaibigan niya lang. Kasalanan ko to. Sana hindi ko siya pinauwi. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala naman sigurong nangyari sa kanya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari sa kanya. Huwag ganun. Wala kang kasalanan. Maupo ka na lang muna. Teka, ime-message ko yung mga kaibigan niyang kilala ko. Magtatanong ako sa kanila. Ayan, may sumagot na. Anong sabi? Wala daw sa kanila si Darwin. Wala rin daw dun sa isang kaibigan niya. Wala rin daw sa ibang kaibigan ni Darwin. Nasaan na siya? Huminahon ka. Marami pang paraan. Nag-message na ako sa phone niya. Siguradong mababasa niya yon. Baka nalobat siya kanina o walang signal. Sana nga. Natakot ako, Wendell. Huminahon ka lang. Hanapin kaya natin. Hindi natin alam kung nasaan siya. Maghintay na lang muna tayo ng ilang minuto pa. Darwin, nasan ka na? Relax ka lang, huwag kang ma-stress. Kasalanan ko talaga to eh. Uy, wala kang kasalanan. Mag-relax ka lang nga muna. Hindi pa naman natin alam kung ano talagang nangyari. Natatakot ako. Makinig ka sa akin. Hayaan mo akong gumawa ng paraan. Huminahon ka lang dyan. Pero… Sandali, mahina ang signal dito sa loob. Sa labas ako tatawag. Papa Dudut, sobrang nag-alala si Misha ng araw na yon. Ako naman kahit nag-aalala ay hindi ko ipinapakita dahil baka mas lalo pang magpanik si Misha kapag nakita niyang balisa ako. Tinawagan ko ang lahat ng kakilala niya na nasa CP ko ang number at lahat sila ay pareho ang sagot. Lumabas ako para doon tumawag, sa totoo lang ay malakas naman ang signal sa loob ng bahay. Ginamit ko lang na dahilan na walang signal para makalabas ako at doon tumawag dahil nga ayoko kasing makita ko ni Misha na nag-aalala. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ako papasok sa bahay kasi naubos ko na halos ang mga pangalan sa phone book ko na tatawagan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Misha. Nilakasan ko na lamang ang loob ko at hindi na nagpakita ng kahinaan. Papa Dudut, habang halos sumabog na sa pag-aalala ang mga puso namin ni Misha nang biglang darating yung taong pinag-aalala mo na sobrang masaya. Nagulat pa siya na nandun si Misha. Si Misha ay hindi naisip ang galit kasi bigla siyang tumakbo at niyakap si Darwin. Habang ako'y halos magkulay dugo na dahil sa galit. Parang nakakaloko pa na ang dahilan ni Darwin ay sa kaibigan niya nagpalipas ng oras para magpahinga. Kasi sobrang pagod na niya para umabot sa bahay. Papa Dudut, ang sinabi niyang pinuntahan niya ay nakausap ko din sa telepono at sinabing wala sa kanila si Darwin. Nakalusot kay Misha si Darwin pero hindi sa akin. Pero gaya nga ng dati ay pinepeloso po lamang ako ng kapatid ko. Inagawang biro ang mga kamalian niya. May mali ata sa paraan ng pagsasabi sa kanya kasi naulit na naman ito nang magkita ulit sila sa parke. Pero iba ang sitwasyon kasi iniwan sandali ni Misha si Darwin para ibili siya ng tubig. Ang hindi alam ni Darwin ay nakabalik na pala si Misha. Nung may kausap siya sa telepono at nadinig nito ang usapan nila nang nasa kabilang linya. Misha, sorry. Madami kayong ginawa sa opisina? Ha? Oo eh. Umaupo ka muna.
Kakapagod. Sana hindi na lang ako pumasok. Pwede ba yun? Oo, absent nga lang ako. Sandali, ibibili kita ng tubig ha. Ah, sige. Mabilis lang ako para makarelax ka bago tayo umalis. Sige, tama nga. Okay, wait lang ha. Mukhang matatagalan ako makapagpaalam ah. Text ko nga si Liz. Liz, wait lang ha. May tinatapos lang dito sa opisina. OMG! Bakit tumawag to? Hello Liz, sandali lang. Magkita na lang tayo dun sa coffee shop. Nandito ang boss ko. Matatapos na din kami. Huwag ka na tumawag ha. Bye, love you. Darwin! Ha? O bakit parang nagulat ka? Ha? Wala, hindi. Sinong kausap mo? Yung office mate ko. Pinaalala lang yung kailangan namin tapusin. Tapusin? Ha? Oo. Kailangan kasi bukas mai-submit yon kaya kailangan kong tapusin ngayon. Naku, paano yan? Yun nga ang iniisip ko eh. Anong plano mo? Hindi ko nga alam eh. Tuloy tayo? Hindi, hindi ko pa alam. Mag-iisip muna ako. Eto ang tubig ko para mas makapag-isip ka. Salamat. Alam mo, pareho naman tayo ng kurso at halos pareho ang posisyon natin sa mga trabaho natin. Kahit magkaiba tayo na pinagtatrabahuhan, siguro naman kaya kitang tulungan. Anong ibig mong sabihin? Ituloy natin ang date natin. Tapos pag uwi, sasamahan kita para tulungan matapos ang kailangan mong tapusin. Nako, wag na. Bakit? Nakakahiya naman. Sa akin ka nahihiya? Ha? Oo naman, syempre. Ayoko naman abusuhin ang kabaitan mo. Wala kang naaabuso kasi gusto kong tumulong. Wag na. Bakit? Kasi nga, basta wag na. Nahihiya talaga ako eh. Hindi naman ako mapapakali kung nagde-date tayo tapos nag-aalala ka sa gagawin mo. Yun na nga. Anong yun na nga? Wag na muna tayong mag-date ngayon. Bukas na o kaya sa susunod na araw. Naku, nagpa-reserve na naman ako. Sayang naman yung reservation fee na binigay ko. Babayaran ko na lang. Hindi ganun. Bakit? Ako din naman talaga may sagot sa date natin eh. So, okay lang yun. Desidido ka na ba na i-cancel? Ayoko sana, kaso trabaho eh. O sige, kung trabaho eh. Okay lang? Hindi, pero wala naman akong magagawa eh. Babawi naman ako. Kaso paalis na sina mama at papa bukas. Ha? Nandyan pa ba sila? Oo. So sorpresahin sana kita pagdating natin sa resto eh. Nako, nakakahiya naman sa kanila. Oo nga eh. Kaso, trabaho eh. Sige, okay lang. Punta na ako kina mama at papa. Sige, ingat ka ah. Ay, oo nga pala. Huwag ka na muna magpunta sa bahay ah. Kasi kailangan ko talagang mag-concentrate sa gagawin ko eh. Okay, sige. Bye! Papa Dudut. Noong malaman ko yon ay awang-awa ako kay Misha. Hindi ko alam kung papaanong magsasalita kasi ayaw ko namang sirain ang kapatid ko sa kanya. Marahan lang si Misha noon pero alam mong gusto nang umiyak dahil sa sama ng loob. Ang mga magulang niya na sobrang understanding ay parang biglang hindi maintindihan ang nangyayari. Abot-abot ang paliwanag at pagtatanggol ni Misha kay Darwin sa mga magulang niya. Sa huli inintindi na lamang din nila ang nangyari. Papadudot 2 beses na tinablan ni Darwin ang biyanang hilaw niya. Ewan nga kung biyanang hilaw pang matatawag kasi parang gusto na atang sumuko ni Misha. Alam kong gusto nang sumuko ni Misha pero kita pa din na gusto niyang ipaglaban ang pagmamahalan nila ng kapatid ko. Papadudot para akong naiipit sa nag-uumpog ang bato. Hindi sila nag-aaway pero yung damdamin ng isa ang pilit na dumidikit sa isa habang hindi naman gumagalaw ang isa. Pakiramdam ko dahil nasa gitna ako ng 2 nag-uumpog ang bato na yon ay ako ang dahilan kaya magkahiwalay sila. Hindi ko problema pero ako ang problemado dahil mahal ko silang 2. Papadudot kaya ganoon na lamang ang sama ng loob ni Misha ay dahil sa natuklasan niya. Papadudot hindi tinuloy ni Misha ang pakikipagkita sa magulang.
Kinausap na lamang niya ang mga ito sa telepono. Pinapunta niya na lamang ang mga ito sa resto para ituloy ang reservation. Kinausap na din ni Misha ang resto na i-message sa kanya ang total bill para bayaran niya electronically para wala nang aalalahanin ng magulang niya. Pero habang kausap ni Misha ang magulang ay ramdam niya din ang sama ng loob ng mga ito dahil sa hindi pagpapakita ni Darwin sa kanila. Pero naitsapwera niya ang nararamdaman ng magulang dahil sa kakaisip sa ginawa ni Darwin. Hindi sumipot si Misha dahil sinundan niya si Darwin. Masakit na noong madinig niya na may kausap ito sa telepono para makipagkita. Masakit na noong mag-I love you ito sa kausap. Pero naging sadista siya sa sarili nang makita niya mismo ang mga ginagawa ni Darwin. Bumili pa ito ng regalo para sa babaeng imi-meet niya. Kitang-kita ng dalawang mata ni Misha kung gaano ka-intimate sina Darwin at ang babaeng yon. Unay gusto na daw niyang umalis dahil sa sobrang sakit. Hindi daw niya alam kung bakit bigla siyang naglakad papalapit sa dalawa. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya lamang na makita siya ni Darwin at saka siya umalis, Papa Dudut. Misha, sandali. Pwede lumayo ka sa akin? Misha, please. Ano please? Pakinggan mo muna ako. Ano bang papakinggan ko? Kitang-kita ng mata ko. Nagkakamali ka. Ako? Ako ang mali. Kasi bakit ka sumunod dito? Mali nga ang ginawa ko. Hindi ganon. Ibig kong sabihin… Ano? Wala kang masabi? Kasi naman nabigla ako. Ay, sorry. Dapat pala na ipaalam ko sa'yo para alam mo at hindi ka nabigla. Hindi ganon. Well, kung ako din naman ang nakita mong may kayakap na ibang lalaki, mabibigla din ako. Si Liz, wala lang yon. Okay. Okay? Okay. Ano ba to? Mag-usap naman tayo ng maayos. Magulo ba ako kausap? Hindi naman, pero please, pakinggan mo muna ako. O sige. Ano? Sige. Ano na namang sige? Sige, magsalita ka, pakikinggan kita. Misha, kasi… Ano? Nasaan yung pakikinggan ko? Sandali, naguguluhan kasi ako. Sige, ipapaliwanag ko para huwag kang maguluhan. Girlfriend mo ko. Tapos nakita kita na may kayakap. Na ina-I love you. Naguguluhan ka pa ba? Hindi kasi ganon. Wow! Saan ka kumukuha ng kakapalan mo, Darwin? Nabigla nga ako. Kasalanan ko? Dapat ba nagdahan-dahan lang ako? Kasi nga wala naman kami ni Liz. Grabe, hindi na kita kilala. O baka naman hindi talaga kita kilala. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo pa din ba naiintindihan ang sinasabi ko? Huwag mo na ngang palalain pa tong simpleng problema na to. Simple? Yung na-late ka ng 2 oras dumating sa usapan natin, yun ang simple. Itong may kalampungan ka, simple pa din? Ano ang grabe sa'yo? Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Anong sinasabi mo kanina na pakikinggan ko kung hindi mo alam ang sasabihin mo? Iniipit mo ako eh. Bumaboundary ka na sa sobrang kakapalan ng muka. Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Totoo naman. Sana kinausap mo na lang ako. Ay, sorry. Pwede naman kasing pag-usapan eh. Suko na ako. Ano ba, Misha? Binigyan kita ng pagkakataon para makapagsinungaling ng malinis. Pero ang paliwanag mo, kasing dumi ng ginagawa mo. Huwag namang ganyan. Masakit? Truth hurts. Sobra na yan, Misha. Pues wag na nating dagdagan. Goodbye. Sandali naman. Ito na ang huling pagkikita natin, Darwin. Patahimikin mo lang buhay ko at hindi ko na din guguluhin ang buhay mo. Misha, sorry. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ang pagmamahal may respeto. Hindi ko na uulitin. Parang awa mo na. Ang tanging awa lang na maibibigay ko sa'yo ay ang tanggalin ang galit ko. Misha naman, please. Patawarin mo na ako. Nangangako ako na hindi ko na uulitin yon. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ko nagagawin yon. Parang awa mo na, patawarin mo na ako. Sorry, Darwin. Misha! Goodbye. Misha! Misha!
Papa Dudut, parang batang humahagulhol daw si Darwin sa kalye. Halos iskandalo na ang ginagawa niya dahil nagtitinginan na daw ang mga tao sa paligid. Papa Dudut, masakit yung ginawa ng kapatid ko kay Misha, pero siya na rin mismo ang nagsabi na hindi niya ito matitiis. Nilapitan niya daw kaagad si Darwin at tinayo niya ito dahil halos mahiga na ito sa kalye. Agad daw silang sumakay ng taxi para makalayo sa lugar na yon. Umalik sila sa park at hinintay muna ni Misha na mahimasmasan si Darwin. Kasi po hanggang sa taxi daw ay humahagulhol ito. Dahil doon ay naawa na naman si Misha kay Darwin. Kahit hindi pa daw sila nag-uusap ay nararamdaman daw ni Misha na talagang sorry si Darwin sa nagawa niya. Matapos umiyak ni Darwin ay humingi muli ito ng tawad. Lumuhod pa daw ito at nagmakaawa. Mahal talaga ni Misha si Darwin kaya hindi niya talaga ito matiis. Pinatawad niya si Darwin at pinilit nilang ibalik ang dati. Papa Dudut, naiinis man ako kay Misha dahil sa ginawa niya, pero nagpapasalamat pa din ako sa pag-iintindi niya sa kapatid ko. Matapos silang magkaayos muli ay nakita ko naman na naging maganda na ang naging takbo ng lahat. Masaya ako at na-realize na ni Darwin ang mga maling nagawa niya. Matagal nang walang anumang kalokohang ginagawa si Darwin. Hanggang isang araw ay dumalaw si Misha sa bahay. Pero wala sa bahay noon si Darwin. Dahil doon ay may masasabi ako kay Misha na hindi maganda. Sino yan? Si Misha. Misha! Good afternoon. Good afternoon. Tuloy ka. Salamat. Maupo ka. May dala akong kakanin dito. Pinadala ni na mama at papa. Salamat. Ano ba? Para namang iba pa kayo sa amin. May usapan ba kayo ni Darwin? Wala. So sorpresahin ko sana siya. Wala siya umalis. Hintayin mo na lang. Umalis? Saan siya nagpunta? Sa kaibigan niya raw. Sabi naman niya sandali lang siya. Ganun ba? Alam mo, habang naghihintay ka, kainin na natin tong dala mo. Tira na lang natin si Darwin. Nakakahiya naman, dala ko tapos ako din ang kakain. Sus, marami naman to. Saka ang pangit naman, ako lang ang kumakain pero ikaw ang bumisita. Sige na nga. Papalitan ko na lang uli yung makakain ko pag nagpadala uli sila papa. Kukuha lang ako ng platito. Naku, wag na. May dahon naman to. Oo nga. Teka, kukuha ako ng tinidor. Yun ang kailangan natin. Sandali lang. Saan ka galing? Sa bahay lang. Kamusta pala ang papa at mama mo? Ayos naman sila. Awa ng Diyos, wala namang nagkakasakit. Naku, sana naman wag. Si nanay nga sa Canada, nakausap ko nung isang araw. May sipon daw siya. Pero normal lang naman daw yun. Sabi ko nga, Nay, nagkasipon ka, normal? Natawa na lang siya. Kinakamusta ka pala ni nanay? Naku naman si tita, napaka-thoughtful naman. Alam mo naman si nanay, kahit di pa kayo nagkikita, feeling daughter ka na niya. Frustrated kasi magka-daughter, di ko nga maibigay sa kanya. Diyos! Alam mo, nakakawala ka talaga ng problema kausap. Sandali, may problema ka? Ay wala naman. Akala ko naman may problema eh. Teka sandali, hindi ba nagsabi sa'yo si Darwin na aalis siya ngayon? Nagsabi siya. Akala ko hindi eh. Nagsabi siya pero ang sabi niya buong araw daw siyang matutulog kasi napuyat siya kagabi sa overtime nila. Ha? Bakit? Ha? Wala. Imposible, kilala kita. Saka alam kong hindi ka marunong magsinungaling. Kaya sabihin mo na. Kasi… Wendell. Naiinis ako. Naiinis talaga ako. Sa akin? Hindi. Sa magaling kong kapatid. Napuyat siya kagabi, oo. Pero hindi dahil sa overtime. Dahil lasing siya. Halos mag-uumaga na nung umuwi. Tapos ang aga kanina umalis na naman. Saan siya nagpunta? Misha, hindi ka na iba sa akin. Mahal ko ang kapatid ko pero
hindi ko siya kukonsintihin. Anong alam mo? Yung kaibigan niya na pupuntahan niya, tinawagan ko. Wala raw sa kanila si Darwin. Saan kaya siya nagpunta? Ano ba to? Bakit? Nag-message yung tiyahin namin. Bakit? Anong nangyari? Sa wakas daw nakilala ka na niya. Ipinakilala ka raw kanina ni Darwin sa kanya. Ang sweet niyo daw. Ha? May ibang kasama si Darwin? Sorry Misha. Ayoko na sanang sabihin pero sobra na to. Salamat, Wendell. Ikukuha kita ng tubig. Wag na. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Sandali, sasamahan na kita. Uuwi ka na ba? Ihatid kita. Gusto ko muna mag-isip. Sasamahan kita. Promise, hindi kita guguluhin. Basta, sasamahan lang kita. Salamat, Wendell. Papa Dudut, awang-awa ako kay Misha. Umuo na lamang siya nang pinilit kong samahan siya. Nagpunta kami sa park, memorable kasi ang parke na yon dahil doon sila unang nagkakilala ni Darwin. Pero ang totoo, Papa Dudut, ay kami ang unang nagkakilala ni Misha sa park na yon. Nagkagaanan kami ng loob noong araw na yon at nakilala lang ni Misha si Darwin nung dumating ito habang kausap ko siya. Mula noon ay hindi na tumigil si Darwin sa panliligaw kay Misha. Masigasig ang kapatid ko kaya hindi nagtagal ay napao niya si Misha. Ewan nga kung bakit doon pa pumunta si Misha sa park, mas masakit na maalala niya yung mga bagay na yon. Sa lugar na una silang naging masaya. Pero kahit na hindi ako nagsasalita ay ewan kung nadinig niya ang mga nasa utak ko nang bigla niyang sabihin na kaya siya doon nagpunta ay para maalala niya yung unang beses na magkita kaming dalawa doon. Ako daw ang naisip niya kapag nandun siya sa park na yon, Papa Dudut. Bigla na lang bumuhos ang luha ni Misha. Sobrang awang-awa talaga ako sa kanya at hindi ko alam ang gagawin ko kaya niyakap ko na lamang siya. Hindi kami nagsasalita pero parang nag-uusap kami at nagkakaintindihan ang tahimik na pag-uusap namin. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit ko nasabi. Pero parang sinasabi ng puso ko na dapat kong sabihin na hiwalayan na ni Misha si Darwin dahil hindi na maganda ang mga ginagawa nito sa kanya. Ang paulit-ulit na panluloko sa kanya. Hindi nagsalita si Misha pero patuloy na umiiyak. Papa Dudut, alam ko ang nararamdaman ni Misha ng mga oras na yon. Pero ang hindi ko alam ay ang mga susunod na magiging desisyon niya. Papa Dudut, ewan din kung anong klaseng mahika meron ng kapatid ko. Papa Dudut, napatawad ni Misha si Darwin at nagkabalikan sila. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko noon. Naiinis ba ako, nagagalit, naaawa o natatangahan ba kay Misha? Ilang beses na, Papa Dudut, na hindi siya nadadala. Mabait si Misha at ayoko mawala siya sa buhay namin pero ayoko din na abusuhin siya ng gano'n ng kapatid ko. Umpisa pa lamang yon. Hindi pa sila nakakasal at hindi pa sila mag-asawa, ano pa kaya ang kayang gawin ng kapatid ko kapag kasal na sila? At hanggang saan kaya ni Misha kakayanin kung sakaling darating ang mas masasakit na karanasan niya sa pagmamahal niya sa kapatid ko? Kinailangan kong kumprontahin ang kapatid ko. Pero hindi na gaya ng dati, kailangan niyang magising. Darwin, mag-usap tayo. Kuya, sa itsura mo parang dadakdakan mo na naman ako eh. Bunganga mo ha? Anong dadakdakan? Totoo naman kuya. Dati minsan-minsan lang pero itong mga nakaraan dumadalas na. Tuwing umaga na lang. Ayusin mo nga yung sinasabi mo. Ay nako. Ano? O sige na. Ano na naman yon? Umayos ka ng pagsasalita mo. Mas matanda ako sa'yo. Wala naman akong sinasabi ah. Makipag-usap ka ng maayos. Ako pa talaga ngayon ang hindi nakikipag-usap ng maayos? Eh ikaw tong laging galit? Bakit kaya ako galit? Ewan ko sa'yo. Baka kabuhanan mo.
Tumigil ka ng pagkapilosopo mo ha. Kuya, masakit ang ulo ko. Paano? Uminom ka na naman. Sino na naman ba ang kasama mo? Kuya, matanda na ako para ganyanin mo pa. Matanda? Pero yung isip mo, anong edad na iwan? Sabihin mo na nga yung sasabihin mo para makatulog na lang uli ako. Alam mo kung anong sasabihin ko. Alin doon? Masyado kang maraming sinasabi eh. Tumigil ka ng pagsagot ng ganyan ha. Oh, bakit nagagalit ka? Bakit? Nakakatuwa ba yung ginagawa mo? Nakakatuwa ba yung ginagawa mo kay Misha? Kuya, kung ano mang problema namin ni Misha, sa amin na lang yon. Huwag ka nang makialam. Ano? Buhay namin to. Nakikialam ka kasi. Ang bastos mo na talaga magsasagot ha? Tapos ka na ba? Umupo ka dyan. Ano pa ba yun? Kinakausap kita, aalis ka? Ang dami mo nang nasabi, meron pa ba? Oo, umayos ka. Pakibilis na nga kuya para makatulog pa ako. May lakad pa ako mamaya. Mas importante ba yan kaysa sa usapan natin? Hindi naman tayo nag-uusap kuya eh. Ikaw lang naman ang laging maraming sinasabi. Pwes, sumagot ka ngayon at sagutin mo lahat ng totoo. Kuya, lahat naman nasagot ko na. Kasi paulit-ulit lang naman ang tanong mo. Sa paulit-ulit na tanong ko, wala ka namang sinagot ng maayos. Okay, sige. Anong pag-uusapan natin? Bakit niloloko mo pa rin si Misha? Mahiya ka naman. Kuya, kaya naman namin mag-usap. Kaya wag mo nang pasukin pa yung issue namin. Ilang beses mo siyang niloko? Ilang beses kanyang pinatawad? Oo, pinapatawad naman ako. Kaya hayaan mo na lang kami. Hindi ka ba naaawa sa tao? O kaya kahit mahiya ka man lang? Uulitin ko kuya. Kung ano man ang meron kami, problema man o kung ano, sa amin na lang yun. Huwag ka nang makialam. Hindi ako nakikialam. Anong ginagawa mo? Tinuturuan kitang maging maayos. Maayos? Kung hindi ako maayos, edi pareho lang tayo. Darwin naman, umayos ka na. Kuya, maayos ako. Kausapin mo ko ng maayos. Maayos ako nakikipag-usap. Ano bang nangyayari sa'yo? Ay nako, balik na naman tayo dyan. Pwede ba kuya? Hayaan mo na ako makapagpahinga at aalis pa ako. Sinong babae na naman ang imimit mo? Wala ka na dun kuya. Anong wala? Di makipag-meet ka din sa babae. Ay, sorry, hindi pala pwede. Kasi ano? Sus, ipapasabi pa. Ano? Alam mo na yun. Ano? Sabihin mo. Ay kuya. Ano? Kasi bakla ka. O ayan, ano? Okay na ba? Masaya ka na sa sinabi mo? Naibigay ko ba ang kasayahan mo? Ano pang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Ako na lang ang makikinig sa lahat ng sasabihin mo. Bakla ako, ano pa? Wala akong kwentang kapatid. Wala akong ginawang mabuti sa buhay mo. Ano pa? Magsalita ka! Papa Dudut, alam kong nabigla lang si Darwin sa sinabi niya. Pero mula noon ay hindi na niya ako pinapansin. Papa Dudut, walang naresolba, sa halip ay napasama pa. Hindi ako kinakausap at para akong multo. Dadaan-daanan lamang ako ni Darwin, kahit nagsasalita ako ay parang wala siyang nakikita at napapakinggan. Halos minsan na lamang siyang umuwi sa bahay. Madalas ay magbibihis lamang at hindi na din siya doon kumakain. Papa Dudut, masakit kasi para ako yung gumawa ng mali. Nabalitaan ko din na minsan na lamang silang magkita ni Misha. Si Misha naman kahit ganoon ay napapatawad niya pa din si Darwin. Isang araw ay tumawag si Misha sa akin. Gusto daw niya akong makausap, kaya pinapunta ko siya sa bahay. Tinanong pa nga niya ako kung kailan daw wala doon si Darwin. Nagulat siya sa nalaman niya na halos hindi na nakatira si Darwin sa bahay. Sa araw ng pagkikita namin ni Misha ay may dala siyang malaking balita. Pero may mas malaking balitang nakakagulat din palang dala, si Darwin. Wendell! Misha, tuloy. Salamat. May dala akong kakanin. Wow, na-miss ko yan. Pasensya na, ngayon lang uli ako nakapagdala niyan. Oo nga eh, ang tagal mong hindi nagpunta dito. Oo nga eh. Bakit? Minsan na lang din kasi kami magkita ni Darwin. Nag-away ba kayo? Naku, mahaba-habang usapan to. Teka nga,
Mabuti pa kainin na natin yung dala mo. Kukuha ako ng tinidor at tubig. Teka, kamusta ka nga pala? Ayos naman ako. Oh, ayan ang tinidor. Sige na, gusto kong marinig yung importante mong sasabihin. Wendell, may gusto akong sabihin pero sa atin na muna ha. Cross my heart. Wendell, kasi… Darwin? Misha, mabuti nandyan ka. Halika, saluhan mo kami. May dalang kakanin si Misha. Misha, gusto kita makausap. Tungkol saan? Doon tayo sa kwarto. Bakit dun pa? Pwede naman dito. Ako na lang ang papasok sa kwarto ko. Maiwan ko na muna kayo. Hindi. Dito ka lang, Wendell. Pamilya ka. Kaya kung anong sasabihin ni Darwin, okay lang na marinig mo. Ayos lang ako, Misha. Hindi. Dito ka lang. Anong sasabihin mo, Darwin? Pero… Sige, saka na tayo mag-usap pag handa ka nang sabihin sa amin. Misha, importante ata yung sasabihin ni Darwin. Lalabas na muna ako. Kung importante man yan, mas dapat nandito ka. Kasi ikaw ang pinaka-importante sa ating tatlo dito. Misha, sorry. Sorry saan? Masyado akong maraming naiisip na ginawa mo eh. Sa lahat. Okay. So isang sorihan sa lahat ng kasalanan. Patawarin mo ako. Siyempre, gaya ng dati. Pinapatawad na kita. May gusto pa akong sabihin. Sabihin mo na. Bakit iniisa-isa mo pa? Misha, pakasal na tayo. Ha? Anong nakain mo? Payag ka ba? Kilala kita. Bakit biglaan yung pagyaya mong magpakasal? Anong nangyari? Kasi… Huwag ka nang magpaligoy-ligoy kung sasabihin mo din naman. Unless itatago mo ang dahilan, kaya ang sagot ko, hindi. Hindi ako magpapakasal. Misha, kasi nakabuntis ako. Ayoko magpakasal sa kanya pero pinipilit ako ng buong pamilya niya. Pagkasal na tayo, wala na silang habol. Ano? Sorry, Misha. Anak mo talaga yon? Oo. Pwes, pakasalan mo siya. Magpakaligaya ka sa piling niya. Binabati kita. Sana, lumigaya ka. Paalam na. Misha! Kuya, anong gagawin ko? Mahal na mahal kita, Darwin. Alam ng Diyos yan. Pero sa ginawa mo, dapat mong harapin yan. Pangatawanan mo ang ginawa mo. Pero kuya, hindi ko naman mahal si Lara. Hindi mo mahal pero gumawa ka ng bata. Siguro hudyat na yon para mahalin mo siya. Mahalin mo ang magiging anak nyo at mahalin mo na ang sarili mo. Kuya, huwag mo naman akong iwan. Nasa tabi mo lang ako palagi. Hinding-hindi kita iniwan at hindi kita iiwan. Bakit ayaw mo akong tulungan? Nasabi ko na ang tulong ko. Harapin mo ang ginawa mo at matuto ka na. Papa Dudut, sabi ko nga ay hindi ko kukonsentihin ang kapatid ko kung may mali. Harapin at ayusin niya yon. Pero ang magkaroon ng anak ay kailanman ay hindi mali kundi isang pagpapala. Kaya kilalanin niya at huwag niyang hayaan na mangyari sa magiging anak niya ang nangyari sa amin nang iwan kami ni tatay. Sinabihan ko din siya kung magtatago siya. Matakbuhan niya man ang babaeng yon at ang pamilya niya ay hindi niya matatakbuhan kailanman ang konsensya niya. Dahil uusigin at uusigin siya nito. Kahit gaano pa katagal ang lumipas ay wala nang nagawa si Darwin at nakipag-usap kami sa pamilya ng babaeng nabuntis niya at inayos na ang lahat. Pero papadudod si Misha naman, kaya pala nagpunta sa bahay dahil may gusto ngang sabihin na importanteng bagay na hindi na niya nasabi dahil nga sa nagawa na naman ni Darwin. Papadudot buntis din pala siya noong panahon na yon at si Darwin din ang ama. Dahil sa narinig niya kay Darwin noon ay naglaho sa kanya ang pagpaparaya at galit. Pero naging maayos naman po ang buhay ni Misha at nagpakasal siya sa lalaking sumalo ng responsibilidad ng pagkakabuntis niya. At ang lalaki na yon ay ako po, Papa Dudut. Hindi naman po biglaan ng lahat. Noong nagbubuntis na po si Misha ay inalagaan ko siya hanggang sa makapanganak. Aba nangyayari po ang 9 na buwan ay nagkakagustuhan na pala kami.
Papa Dudut, noong magpakasal si Darwin sa babaeng nabuntis niya ay hindi na siya umuwi sa amin. Nandun lamang siya sa poder ng babae at sa probinsya sila nanirahan dahil may kaya naman ang pamilya ng babae. Kaya si Misha ay sa bahay ko na pinatira para mas maalagaan ko siya. Sinunod ko din ang hiling ni Misha na huwag na munang sabihin ang lahat kay Darwin. Nang makapanganak na si Misha ay doon na siya nag-decide na sabihin ang lahat kay Darwin. Wala nang hinahabol si Misha kay Darwin dahil sobrang masaya na kami sa takbo ng buhay namin. Habang si Darwin ay parang robot na sunod-sunuran sa lahat ng gusto at sasabihin ng napangasawa niya. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay mo ng daan para sa aming kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Wendell. Ang taong hindi marunong matakot ay matapang. Pero kung ang hindi mo kinakatakutan ay ang paggawa ng masama, ay malaking problema yon sa iyong katapangan. Ang panloloko ay laging may balik. Ang hindi lang natin malalaman ay kung malaki o maliit ba ang balik nito sa atin. Hanggang hindi ito nangyayari ay huwag tayong matakot na mabalikan ng mga nagawang mali. Dahil maaari naman itong iwasan sa paggawa ng kabutihan. Duwag daw ang taong hindi sinasagot ang mga responsibilidad. Laging tandaan, ang ibinibigay sa atin ay hindi dapat iwan o takbuhan. Sa halip ay dapat panagutan. Minsan may mga responsibilidad na hindi atin pero kailangan nating harapin at huwag nating talikuran. May mga responsibilidad na nakakaginhawa at meron din namang nakakabigat. Pero kahit mabigat ang responsibilidad ay huwag iwanan. Dahil pagdating sa huli, ang kalalabasan nito ang tutulong sa atin para mabawi ang mga dinadaanan nating hirap. Ang aral na maaaring ibigay sa atin ng panluloko at ang aral na ibinigay sa hindi pagharap sa responsibilidad ay iisa lamang. At yan ay ang aral na maging marespeto sa bawat isa. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.